Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin, palapakan natin ang mabuting balita. Sinasabi sa turo ng simbahan, kaugnay ng ating pinagdiriwang ngayon, ang pagsilang ng mahal na Berheng Maria, ang patuloy na paghuhubog sa atin ni Maria na ating ina sa ating puso. Hinuhubog para matulad sa Kanya na naging mapakinig, masunurin, mababang loob at mabunga. Iyan ang patuloy na hinuhubog sa atin ng mga Kristiyano, ng mga anak ni Maria, ang pusong marunong makinig. Una, sino po ba ang ating pinakikinggan? Iyang magandang tanong po, mga kapatid ko, ngayon na ating inaalala ang kaarawan ng ating minamahal na inang si Maria. Nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos o sa salita ng tao? Mas pinakikinggan natin ang sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin sa atin ng Diyos. Kalawa, tulad ba ni Maria ay tayo naging masunurin? Sumusunod ba tayo sa tamang aral o yung ating sariling paniniwala? Mga kapatid, napakahalaga po yung tayo nagiging masunurin sa Panginoong Diyos. Ano ba yung itinuturo sa atin? Alam niyo, sa simbahan, maraming turo na gusto nating mapakinggan. Depende sa nagsasabi, depende sa nagtuturo, yung ating conviction. Pero yung mahalaga, yung turo ng ating inang simbahan. Ang turo ng ating simbahan. Huwag tayong maliligaw. Kasi maraming turo ang iba't ibang tao, pero hindi naman yun ang aakay sa atin sa katotohanan. Baka yun ang magliligaw sa atin. Madalas tayo kasi, basta't may mapakinggan na turo, magaling magsalita. Doon na tayo sa magaling magsalita. Pero ito ba'y aakay sa atin? Sa landas, patungo sa katotohanan. Sa landas, patungo sa ating kaligtasan. Si Maria masunurin. At sa pagiging masunurin, kinalugdan ng Diyos. Mababang loob. Ang puso ba natin ay mababang loob? O may kayabangan ang puso? Tingnan natin. Mababang loob. Yan si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Yan ang wika niya. Mangyari sa akin, ayon sa wika mo. Sa kanyang pagsang-ayon sa ipinahayag ng anghel ng Panginoon. Basta siya, nakikita niya ito yung gusto ng Panginoon, pinagbulay-bulayan niyang mabuti, at naging mababang loob. Sa pagiging mababang loob, nakamta niya ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos. Na sinabi nga ng anghel, ikaw ay kalugod-lugod sa Panginoon, matuwa ka, matuwa ka. Pagpapalain ka ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari kay Maria. Tayo ba? Mababang loob. Sa pagiging mababang loob, handa tayong sumang-ayon sa gusto ng Panginoon. At kaya naman si Maria, pang-apat,
yung puso niya at ang buhay niya naging mabunga. Kaya naman siya ay nakasama ng Panginoon sa kaluwalhatian. Mga kapatid, magandang suriin natin at pagnilayan ng ating puso sa pagkakataong ito. Ang pagsilang ng mahal na Birhen Maria, siya'y biyaya ng Diyos sa atin. Regalo ng Diyos. Tayo rin sana maging regalo ng Diyos sa ating kapwa. Sapagkat ang puso natin nakikinig. Ang puso natin masunurin. Mababang loob. Nagbubunga tayo ng sagana. Hindi bongga. Madalas kasi gusto natin maging bongga, maging garbo. Maganda. Yung simple na buhay, simpleng buhay, simple life. Ayan si Maria na tunay ngang dahil sa kasimplehan, pagiging payak, ay handang makinig, handang sumunod, handang maging mababang loob. Kaya naman sa kahuli-hulihan, siya'y naging mabunga. Palakpakan natin si Maria. Hayaan natin ang pumalakpak sa atin ng Diyos. Ang Diyos. Kung tayo magiging handog din, katulad ni Inang Maria, handog sa iyo, sa akin, handog sa simbahan. Handog ba tayo sa ating kapwa? O Inang Maria, sa mga pagkakataon na hindi po kami nakikinig at hindi kami sumusunod at hindi kami mababang loob, kaya naman wala kaming maibunga. Hipuin kami. Pagdasal kaming matulad kami sa puso mo. Gusto rin naming magbunga ng sagana. Amen.